Pastor Jack Tanweco. Praise the Lord. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Sunduya po. And all that is within me. Praise. Sige nga po, nabaya po itang this is the day that the Lord has made. Data pong mag-ibalo. Diyan pong kita ibalo. Talat kayo po. Kanta tayo po itang this is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has. All together! This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah! This is the day that we can all together give glory, honor, worship our living Savior, Christ Jesus alone. Give God another mighty praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po. Tayo po'y makakaupo na po sa presensya ng ating Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa diwa ng pananambahan habang pinag-aaralan po natin ang salita po ng Diyos. Patungo po sa kagalakan. Tayo po'y nasa tema na ng Kapaskuhan. This Monday po, simbang gabi na tayo. Merry Christmas! Praise the Lord. Yung pong kagalakan naman talaga ay nasa atin, lalo na po ito pong Paskong ito. Buti na lang, yung pong mga bata ngayon nakakalabas-labas na. Noong nakarang 2 taon talagang pigil na pigil po. Pero hindi po mapipigilan ng pandemic na yan ang kagalakang nasa atin dahil po nasa atin ang dakilang Diyos, ang kanyang Santo Espiritu. Amen. Sa pamumpalakpak para sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So pagdating po ng Kapaskuhan, alam po natin, ito po yung talagang pagdating ng isang magandang balita. Joyful. Kayo po, pag kayo po ay nagbabalita ng talagang, halimbawa, na-promote kayo sa trabaho, paano po nyo ibabalita yung trabaho? Ay, alam mo, bro, BFF, may promote ko kayo, bro. May tas ko sweldo. Baka naano tayo pong di ba, pag tayo po, bro, bahalo mo, ito ka na akong first baby, linwal ni itong first baby ko, makalungkot, at yung makanyan. Pero magandang malita, talagang, wow! Balo mo! Itang ka na akong baby, alinumal na, balo mo, may promote ko kay Ngopra. Di ba, ganun kagalak, ganun ka-joyful, pag tayo po ay nagbabalita ng magandang balita. Amen? Ganun din po, ito pong ating tinanggap na kagalakan, the joy of telling about Jesus. Paano po natin ibabahagi ang kagalakang ibinahagi ng Diyos, binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng magandang balita. Kung paano pong may kagalakan nating ibabalita. Gaya po ng ating mga bisita ngayon, ang balita pong magandang balita, hindi po nagbabago year after year, month after month, week after week, day after day. The good news is Jesus Christ Jesus came to the world. A King is born. Para po magkaroon ng kaligtasan ang bawat sangnilalang. Kasama po tayo doon. Hallelujah! Praise the Lord. After seeing Him, dito po sa ating pag-aaralan ngayon, after seeing Him, the shepherds told everyone. After seeing Him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. Also who heard the shepherd's story were astonished. Salamat po, dakilang Diyos. Muli sa umagang ito, sa isa namang maikling pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita.
Hayaan mo ang iyong Santo Espiritu, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya ang patuloy na kumilos manahan sa aming kalagitnaan. Patuloy na magbukas ng puso at kaisipan sa mga bagong katuroang gusto mong ipaalam sa amin, kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Na wala kaming ibang itataas maliban sa iyong dakilang pangalan. At makikilala ka namin ng lubos-lubos, hindi lang sa araw na ito, sa mga araw pang darating, kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay, kung paano ka tutugon ng aming mga panalangin, kung paano magliligtas ng marami pang kaluluwa, at kung paano pagpapalain ang buhay ng bawat isa na patuloy na mananahan sa sandig sa iyo, o dakilang Diyos, sa iyong kapangyarihan at sa iyong mga pangako. Dakilang Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. 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 Sige po, palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa ating pinag-usapan, alam na po natin ang kwento na ang mga, nagpakita po ang angel. The angel ay nagpakita sa mga shepherds para ibalita ang isang, nung una sila nga ay natakot, pero nang malaman nila ang magandang balita na darating ang Messiah. Kung ating pong babalikan ang kasaysayan po ng the Old Testament between the New Testament, nagkaroon po ng silence for about 430 years plus or minus. About 430 years, naging tahimik po. Wala pong propesya, wala pong nangyari. Para bagang yung pangakong darating ng Old Testament na Messiah ay darating, magliligtas sa maraming tao, ay para bagang hindi na darating. But suddenly, ito pong mga angels na siguro sa kanilang at hating gabi po kasi dito, kaya nga nung sila po ay andoon, can you imagine the shepherds? These are the lowliest job na noong pong panahon yon, pinakamababang uri ng trabaho ang mga shepherd. Siguro po, abang sila ay nagkukwentuhan, yung pangakong sinasabi nila, darating pa kaya yon? Sobrang tagal na. Siguro hindi na darating. Siguro marami silang akala-akala. Anyway, dito po sa ating binasa, kanina lang, doon sa Lucas 2:17-18, bigla-bigla po nagpakita ang isang anghel sa mga shepherds. Tapos, nabuksan ang kalangitan. Thousands of angels, ang doon po parang, hark the herald angels sing. Talagang umawit po. Hark the herald angels singing, glory to. Yan, glory to the newborn. Balaan ko lang yan Glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to. Yeah. Glory to the newborn King. Ito po ang na-receive, natanggap ng mga angels. Kaya po, sobrang galak sila. Kaya po, daglian po silang tumakbo at ibinalita ang mabuting balita. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay, ang Messiah na magliligtas sa sanlibutan. Kasama po tayo doon. Woo! And all who have heard the shepherd's story were astonished. Paano sila hindi magagalak? Kasi nga po itong mga shepherds na ito ay one of the lowliest job during that period. Tapos bigla-bigla magbabalita sila ng isang magandang balita. Ganyan po, wala pong pinipili ang Diyos. Mababa ka man, mayaman ka man, wala pong pinipili ang Diyos. Pag dumating na po ang magandang balita at tinanggap natin sa ating mga puso, tayo po ay magbo-burst into joy para ibalita ang mabuting balita na ating natanggap. And when you tell people about Jesus with joy, ito po ang mangyayari. Pag binalita po natin ang patungkol kay Kristo Jesus ng may kagalakan, ito po ang patunay, you are true chosen disciple of Christ. You are a true chosen disciple of Christ. May pagkikita po talaga natin. Kasi po, kung tayo talagang naligtas at hindi po nagbago ang ating buhay, kung tayo po talagang naligtas at busit pa tayo, kung po tayo po naligtas at tayo hanggang ngayon, you can do the math. Alam niyo po ang aking ibig sabihin? True chosen disciple of Christ, talaga pong meron pong kagalakan yan. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Wow! Nang dumating pala ang Messiah,
tayo ay naging special possession ng Panginoon. Special possession that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tayo po, bilang mga special possession ng Diyos, even ourselves, sa ating pong mga possession, ano po mga special possession na talagang inyong pinapahalagahan. Siguro mga properties, mga special documents, jewelries, mga babae, mga jewelries. Tapos, nakalala ko tuloy yung perlas, kwento ni Pastor Manny. Di ba yung mga babae, pag perlas talagang, yung mga perlas pinapaalagahan. Pero pagdating po sa langit, yung pong yung mga perlas na yan, parang dekorasyon lang doon sa kalangitan. Siguro makanano kaya kargol din perlas. Siguro Manila kargol na patanggay. Pagtinggay na. Jo, pagkisopa mo na akong ba't may tingga ko. sa langit po, the point is, meron po tayong pinapahalagahang mga possession, special possession. Yung mga iba, gadget lang eh. Cellphone lang. Pag hindi nakapag-cellphone, parang hindi kumpleto. Pag hindi nakapag-Facebook, parang hindi kumpleto. Pag walang nag-like sa kanya, pag walang nag-follow sa kanya, parang hindi kumpleto ang araw. Di ba? So, we are treating our special possession dito po sa lupa. What more? Tayo po ay special possession ng Diyos. Doon po sa 1 Peter 1:7, 1 Peter 1:7. Our faith, your faith is far more precious to God than mere silver and gold. Mas mahalaga pa tayo. Ayan po, these have come to that proven genuineness of your faith, of greater worth than gold. Mas mahalaga pa tayo. Ang ating pananampalataya, mahalaga pa kaysa sa ginto. Ang ating pong pananampalataya. Kaya po, ganito kahalaga yung pong ating, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Pagdating po dun sa kalangitan, talaga pong wow, talaga pong sasalubungin tayo ng ating Panginoon. Dahil yung ating pagkaligtas, yung ating pagka-special sa Kanya, ay gusto po ng Diyos makasama tayo doon sa kalangitan. To the Jews, who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciples. You are really my disciples. Then you will know the truth. You will know the truth, and the truth will set you free. Ito po yung the truth will set you free. Pag talagang meron tayong kagalakan, tapos dumarating yung mga pagsubok, tapos the truth will set you free. Count it all joy. When you fall in diverse temptation, many trials, for the testing of your faith will produce perseverance. Wow! Ito pala yun. Yung talagang pag tayo may kagalakan na tinanggap natin ang Panginoon at tayo special possession, kahit sa mga pagsubok, andun pala ang ating Panginoon. Akala natin, Panginoon, totoo ka ba? Parang hindi ka man nagiginig eh. Parang, nasaan ka, Panginoon? Parang iniwanan mo na ako. Di ba, the truth will set you free. I will never leave you, nor forsake you. That's the truth. And the truth will set you free pag nalaman mong hindi ka iiwanan ng Diyos. Wow, hindi mawawala po ang kagalakan sa ating mga puso kahit dumating man tayo ng mga matitinding pagsubok. Ayun po yung binasa natin kanina. Yung mga pagsubok na yun ay magpapatatag lang, magpapatibay ng ating pananampalataya para hindi po tayo bumitaw. Para po yung kapaskuhan ito, ano man pong pagsubok, parang wala pa yung mga remittance. May pandemic lahat ng remittance natin. Parang wala pa yung mga bonus. Yung bonus po, karagdagan na lamang yan. Yung mga 13 month, 13 month, na-receive na yung 13 month, wala bang 14 month? Hindi pa masaya, na-receive na yung 13 month, wala bang 14 month? Pag nasa atin po ang Panginoon, wala na pong ibang kasing saya ang madadama natin. Hallelujah! Well, we are true chosen disciple of Christ at pag tayo po talaga hindi bumitaw sa Kanya, bibigyan po tayo ng kapangyarihan. We will be empowered, a believer of Christ. Empowered believer of Christ. Pati po, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ito po yun. Pag tinanggap po natin ang ating Panginoon, andito na po yung kapangyarihan ng Santo Espiritu. Santo Espiritu. At hindi lang po yun.
need to be baptized with the Holy Spirit. Kung sakali hindi pa tayo hindi pa natin na-receive ang basbas o ang baptism of the Holy Spirit, nasahin po natin. Alam ko marami na sa atin. Pero kung meron pang sakali hindi pa, ngayon sa bahay, basta pag naramdaman mo ang sobrang saya, ang sobrang galak na nasa iyong Panginoon. Man, ang Panginoon po ang siyang papasok sa ating kaloob-looban para po tayo talagang mabaptize ng Holy Spirit. You will receive, ito po yung, para po ma-receive natin, ang power of the Holy Spirit comes upon you. And you will be, pag andito na po yung kapangyarihan ng Santo Espiritu, yung pong kagalakan natin ay ibabahagi rin natin sa iba ng may kagalakan. Ito po yung pinag-usapan natin, the joy of telling about Jesus. Mission Sunday po tayo ngayon, kaya nakasentral po tayo sa ating, remember, chosen to be soul winner. Yung pinag-usapan po natin last month ng mga serye po nating mga sermons. Chosen to be a soul winner. Kakarugtong po ito. Pag you are chosen to be a soul winner, meron pong dapat kagalakan, meron pong kagalakan manggagaling sa ating mga puso na ibabahagi ang kaligtasan binigay ng Diyos sa atin. And with this, we will be empowered believer of Christ, telling people about me everywhere in Jerusalem. In Jerusalem, yung pong ating pamilya, yung pong ating bahay mismo, yung po yung ating Jerusalem. At in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth, and to the ends of the earth. Pagkatapos po nating matanggap, yung pong mga disciples, nung po sila ay mapuspos ng Santo Espiritu, dun sa binasa natin, they receive the power of the Holy Spirit when they were baptized with the Holy Spirit. Nakatanggap po sila ng kapangyarihan galing sa Santo Espiritu. Pero hindi po natigil doon. Sila po ay nagpatuloy. They continuously ask to be filled by the Holy Spirit. Ito po ang nanasain natin. Na tayo man ay napuspos na ng banal na Espiritu, huwag po nating hayaang mawala po iyon. May mga gathering po kasi, halimbawa may mga, ano ba yun? Camp ng mga youth or mga gawain po ng mga kalalakihan o kababaihan. Tapos maganda. Yung speaker talagang foreigner pa yung speaker. Tapos everybody, o kaya naman po dito, pag meron po tayong mga guest speaker na mga foreigner, tapos, lapitan lahat yung mga tao. And then, tampahan lahat. They were being baptized with the Holy Spirit. Pagkatapos nun, wala na. Doon lang. Yung pong pagiging puspos ng Santo Espiritu ay hindi po nandito lang. Tayo po ay kakikitaan ng kagalakan na tayo ay pinuspos ng Santo Espiritu. Saan man tayo pumaroon. Alimbawa, may masahe kayo po. Binyayo, dinalan. Kayo ba't? Kuldas na kayo. Sir, tapos yung kuligo. Nakikita niyo po, o kaya doon po sa cashier na lang, na nagbayad ka. Kalampak mo naman, hindi ko pa kain. Yung pong pagkapaging puspos ng Santo Espiritu, nakikita yung pong joy na nasa asin si Kristo, kinakailangan pong makita yan sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang po dito sa church. Amen! Amen. Kayo po, may lungkot kayo po. Ganun ba? Hindi ba pwedeng sa church na lang? kaya nga po, paano po natin ipagkikita? Sasabihin sa mga tao na tayo nga ay mayroong kagalakan, may babahagi sa kanila. Paano silang maniniwala kung tayo ay kaya nga sa mga opisina, mayroong nakalagay doon bawal na kasimangot. Siguro dito sa pagdating sa, pero dito po sa ay yung pong ating mga bisita natin, ating mga kapatiran, yung pong mga ushers natin, talaga pong magigilas yung mga usher natin ngayon. Kaya nga po, tingnan nyo, maayos yung ating upuan ngayon. Magigilas po. Yun po yung sinasabi natin, na yung pong papasok sa atin, pag nakikitang maaliwalas yung ating mga mukha, sa ating mga mukha pa lang, mabibless na sila, doon pa lang sa pag-akyat sa bahay-sambahan, mabibless na lang, dadalhin po yung paglabas. Ay, alam mo, doon sa pinuntahan kong church, nagbisita ko, yung ang babait, yung maaliwalas ang pagtanggap ng mga tao. Welcome na welcome ka doon. Tapos, yung,
Nasusundan niyo po ang aking sinasabi. Kasi sa paglapas po natin, maihikayat po natin ang mga tao kay Kristo sa ating sambahan kung kakikitaan po tayo ng kagalakan sa ating mukha, sa ating mga buhay. Because we are being empowered by the Holy Spirit as a believer of Christ, we have to continuously to be filled. After this prayer, the meeting took place. They were all filled with the Holy Spirit. They were all filled. Dito po sa Acts 4:31, nabaptize na sila, napuspos na sila ng Santo Espiritu. And yet, after this prayer, the meeting place shook, and they were again filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. They preached the word of God with boldness. Ito po yun. Pag tayo po ay may galak. Pag alam natin talagang sigurado tayong nasa atin si Kristo, hindi po tayo matatakot ipamalita ang mabuting balita, ang ating kaligtasan. Kailangan bang, wala pang memorize kayong Bible? Siguro, mag-aral ko pa mong depth. Ito pong mga angels, ito pong ating susunod na pag-aaralan, magiging living testimony po tayo. Hindi na po tayo kailangan mag-aral muna ng Bible. Hindi mo na kailangan mag-memorize ng Bible para po may bahagi natin ang kagalakan tinanggap natin kay Kristo. We will be a living testimony of God's goodness. Magiging yung pong ating buhay mismo ang magiging testimony kung ano po ang kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Kayo po, you can do the math kung ano po ang binago ng Diyos. Pag sinasabi natin born again tayo at sinasabi natin yung born again na kay Kristo at hindi na born again, yung ating pamumuhay, yung uri ng ating pamumuhay, hindi po maniniwala. Pero pag nakita po ng mga tao yan at talagang nakikita na ang kagalakan na kahit mayroong mga tayong mga pagsubok, mayroong mga tayong dinadaan ng hindi magaganda sa ating buhay, kinakikitaan pa rin tayo ng kagalakan, ito po ang ating pwedeng ibahagi sa mga tao. The joy of sharing Jesus, telling Jesus to people, because we are a living testimony of God's goodness. Many Samaritans from the village believe in Jesus. Many Samaritans. Ito po mga Samaritans, dito po yung mga Gentiles. Hindi po ito mga Hudyo, para pong tayo. Many Samaritans from the village believe in Jesus because the woman had said, "He told me everything I ever did." He told me everything I ever did. Ito pong Samaritan, alam po natin ang kwento nito nung humihingi, manyakalu umiigib, yan. Umiigib ng tubig itong Samaritan woman doon sa balon. During that period, balon, talaga, makanyang po ng talaga. Balon. Well, mas makaking well. Sumasalok po sila ng tubig doon. Ganun po yung paraan ng tempong anak, no balo retan. Mamisan niya na lang yung giripongin, talagang social, tapos mag-shower la pa, noon talagang, bagay ngayon, pang magtabo na, magtabo ka ng mandilo, at yung pang bathtub ngayon. Anyway, miras tamo ka rin. Ganun po kasi sabihin, tuwig po kasi. Many Samaritan, yung pong Samaritan dito, yung kwento, ayon nga sa kwento, sumasalok siya ng tubig at the middle of the day. Kasi po itong Samaritan, yung kanyang buhay talagang, sabi nga ni Pastor Manny, lalakero yan, lalakero. Makanya kayo maging lalakero. Sabi po kasi ni Kristo, andun po si Kristo, abang siya sumasalok ng tubig at the middle of the day. Bigyan mo rin ako ng tubig, sabi ng Panginoon sa kanya. Tapos, di ba kayong mga Hudyo, hindi kayo dapat nakikipag-usap sa aming mga Samaritanong, sabi. So, long story short, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, alam mo ba, yung tubig na ibibigay ko sa iyo ay hindi ka na muling mauhaw. Kasi ito pong buhay ng babaeng ito, kaya niya sinabi din, He told me everything I ever did. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, o sige, bago kita bigyan ng tubig, samahan mo muna ako sa iyong asawa, sabi niya. Ibigay mo ipakita mo muna, samahan mo yung asawa.
wala akong asawa. Sabi, wala namang asawa. Oo nga, wala kang asawa, pero 5 na yung lalaking nakasama mo at yung pang-anim na ngayon, hindi mo naman asawa. So, alam natin, marami sigurong kwentuhan ang nangyari. Kaya nga, he told me everything I ever did. So, ang nangyari po dito, ang kwento po dito, pag tayo po talaga ay binago ng Diyos, ay, mamakarinin. Balo na nini, ba't ko keng kaya, ba't ko keng drugs, balo na nini, talagang maroking keng biyaw. Maniwala kaya ka na ako ini. Pag tayo po ay binago talaga ng Diyos, hindi na po tayo mahihiya, hindi na natin isipin kung ano ang naging buhay natin. Ang ipagkikita natin, basta nakita nilang merong pagbabago, yun po ang pwede nating ikwento. Kahit hindi na tayo mag-deaf, kahit hindi na tayo mag-memorize ng Bible, yung sarili po nating kwentong binago ng Diyos, yung po ang sinabi ng Samaritan woman. He told me I ever did. And many from the village believed in Jesus because of the woman had said. Marami po ang naniwala sa kanya dahil pinatotoo lamang ng babaeng ito kung anong klaseng buhay siya noon at kung paano siya binago ng Panginoon. Kaya nga po dito, pag tayo po ay nagpapatotoo, hindi sinasabi lang po natin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Hindi po sinasabi kung ano ginagawa ng tao. Ang Diyos po ang binibigyan lagi ng kapurihan. Kaya po ang Diyos ang paniniwalaan ng mga tao sa ating buhay na binago. Kaya nga po na sinabi natin kanina, wala pong pinipili ang Diyos. Mababa, gaano man karami ang ating mga kasalanan. Yung pong ating inawit kanina. Can you imagine kung titingnan lamang ng Diyos ang ating mga kasalanan, wala pong maliligtas isa man sa atin. Wala pong maliligtas isa man sa atin. Dumating po ang Panginoon para lamang sa kaligtasan ng sanlibutan. And therefore, go and make disciples of all nations. Ito po, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ito po yung everything I have commanded, teaching them to obey everything I have commanded you. Pagkatapos po nating ibalita, balikan po natin sila. Halimbawa, talagang may nakakilala sila sa Panginoon. Nagkwento po si Pastor Is, meron pong child dedication. Tapos yung isang, isang ninang na hindi pa mananampalataya. Marami na raw siyang napuntahang mga ganong klaseng binyag, dedication, pero dito lang talaga niya naramdaman na parang something power is in this church. Parang yung sinasabi niya parang wala mong manyalaksik lang. Nanunuot sa aking puso, sabi niya. Tapos, tikyano po ka ng pastor is kitang pamangan. Siyempre, kitang pamangan, magipangan Pero hindi po yun. Hindi pamangan. Wala naman siya balak si mama, pero yung pong salita ng Diyos, talagang pag nasa atin yan, hindi tayo titigil. Walang hiya-hiya. Hindi po walang hiya, Walang hiya-hiya. Kamarama rin mas masating po kaya kapamangan kamarama rin Pag binabahagi mo po ang salita ng Diyos, dahil wala ka namang ibang sasabihin, kundi ang pagbabagong binago ng Diyos. Sa susunod po, in the future siguro, para mas lumalim ang ating pananampalataya, kaya nga po tayo nag-aaral ng depth. Pero yung first and foremost, pag binago po tayo ng Diyos, yung ating buhay lamang ay isa na pong living testimony sa mga taong nakakilala sa atin dati. Amen. Living testimony. Di ba yung 2 Corinthians 5:17? Ito na po yun Wala na yung dating pagkatao if anyone is in Christ. A new creation na po siya. Bago na po tayong nilalang. Wala na yung dati natin. Ibinaon na natin, nilibing na natin. A new creation. If anyone is, the old has gone, the new has come. Amen. At hindi lang po yun. Yung ating pagiging living testimony, yun po yung magpapakita talaga na we are a loyal servant of God. A loyal servant of God. Yung pong loyal, sa ibang definition, faithful. So, faithful. Sino kaya ang pinaka-faithful sa mga animals? Halimbawa, yung pong aso. Alam po natin, pag meron tayong mga alagang aso, wala nang ibang faithful na ating pong mga alaga magiging mas faithful pa sa mga aso. Subukan nyo pong nagmamaneho, yung pong may mga kotse. Subukan nyo pong ilagay sa trunk ang inyong asawa ng 1 oras lang.
tignan po natin kung anong mangyayari paglabas niya. Giyera po ang abutin. Pero yung aso, ikulong mo siya sa iyong trunk, kahit maghapon. Paglabas po ng aso, talagang sa ganana, kanya-kanya niya po. Di ba? Yung bunto niya talagang sobrang excited siya. Ganun ka-loyal. Ganun po ka-loyal. Ganun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kahit po may mga pagsubok tayong dumarating, kahit may mga panalangin pang hindi dumarating, ay nahanap po tayo ng Diyos na lagi po tayong may kagalakan, umahasa sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Dahil ang sabi niya, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Count it all joy, my brethren. Sabi po, magalak kayo pag dumadaan kayo ng mga pagsubok. Dahil ito ang dahilan kung bakit tatatag, titibay ang inyong pananampalataya. Can you imagine talagang kumisan, parang baligtad yung salita ng Diyos. Pero dito po sa pagiging baligtad ng salita ng Diyos, dito po natin talaga makikita kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. To Him who is able. Yung po mga salita niya, and you will know the truth, and the truth will set you free. To Him who is able to do immeasurably. Pag tayo po'y nagtiwala sa Kanya, immeasurably, more than all we ask or imagine, Ephesians 3:20, or Matthew 6:33 lang po natin, seek ye first the kingdom of God. Yung pong kagalangan kay Diyos, and all these things, the kingdom of God and His righteousness. Tapos lahat ng mga bagay nito. Dito po yung, you will know the truth, and the truth will set you free. We will seek first the kingdom of God, at magiging loyal servant po tayo ng ating Panginoon. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Wow. Ito na po yan. Pag tayo po ay talagang naging tapat, naging faithful servant. Hindi po inahanap ng Diyos kung kailangan malaki muna ang iyong paglilingkod sa Kanya. Kailangan mag-aral ka muna. Maliit man o malaking talento ang bibigay ng Diyos. Dito po sa kwentong ito, meron pong 10 talento, merong 5 talento, at meron lang 1 talento. Kahit po sa 1 talento lang, sabi ng ating pinag-aaralan, pag naging tapat ka sa paglilingkod niya, paggamit ng talentong yan, patatamihin ng Diyos ang mga talentong yan, ang ating paglilingkod sa Kanya. Yung pong talent, noon po ang talent is equals to, 1 talent is equals to 91 kilos of gold. 91 kilos of gold. Ito po yung, can you imagine, 1 talent pa lang kung gaano nakatindi. Tapos merong 5 talents, merong 10 talents na pinagkalooban ng Diyos, yung kanyang mga servant. Pero naging faithful po sila, malaki man o malaki. Ang ano po dito, hindi po tinignan ng Diyos, yung pong mga malalaki, naging faithful sila, well done, binigyan sila ng mas marami pa. Pero ito pong isa, alam po natin yung iba pang bahagi ng kwento, yung isa, itinago lang niya, hindi siya naging tapat, ang ginawa po ng Diyos, kinuha po ng Diyos at binigay, hindi siya naging tapat. Pag naging tapat po tayo, lalo pang dadagdagan ng Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. Lalong dadagdagan ng Diyos ang pagpapala sa ating mga buhay. Give and it will be given unto you. Amen. Amen. Praise the Lord. Di ba yung, ito na lang. Sabi na, maraming ito, talagang pagsama-samahin mo man ang kayamanan. Wala pa ring sinabihan. Wala pa ring sinabihan sa isang kaluluwang lumalapit sa Diyos. What shall it profit a man? Sabi po ng Mark 8:36, Mark 8:36. Ano ang pakinabang ng isang tao? What shall it profit a man if he gains the whole world, ang buong kayamanan ng mundo? Mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Di ba? Wow! Ganito po tayo. Kayamanan ng buong mundo, walang sinabi, para lang sa atin. Ganyan tayo ka-precious, kahalaga sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, and teaching them to everything I have commanded you, and surely I am with you always. I am with you. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mahiya na ibahagi, ipangaral. Basta na, importante kasi, mahiya nga tayo pag sinasabi natin ang kabutihan ng Diyos, pero hindi man tayo kinakikitaan ng pagbabago, yun po ang nakakahiya. Sinasabi mong mabuti ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa iyo ang pagbabago na ginawa ng Diyos. Pero pag nakita po, hindi ka pa man nagsasalita, mapapawaw na. Hindi ka pa man nagsasalita, pag nakita ng mga taong binabago na ng Diyos ang iyong buhay, mapapawaw na sila.
wow, something is happening to this man, something is happening to this woman. Ano ba ang nangyayari? Bakit ganito siya kasaya? Ang dami niyang problema. Namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang nanay. Meron po tayong ganyang kapatid. Alis magkasunod, namatay yung nanay. Yung una, yung asawa, yung nanay. Tapos nagpapatutuwa siya dito ng may kagalakan dahil sinusubok daw ng Diyos na patibayin ang kanyang pananampalataya. Ganyan po ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang mga pagsubok, mga pagpapala abundantly. Yung pong John 10:10, the devil come to destroy, kill, and steal. Pero I have come to give you life. Life abundantly. Ang sabi po ng Diyos, surely goodness and mercy, Psalms 23:6, shall follow me. Surely goodness and mercy, and shall follow me all the days of my life. Hindi lang po mga pagsubok ang binibigyan ng Diyos, mga pagpapala po ang binibigyan ng Diyos dahil iyon ang kanyang pangako na hindi magbabago. Remain faithful. Praise the Lord. Ito po yung 1 Corinthians 15:58. Huwag daw po tayong 1 Corinthians 15:58. Huwag daw tayong mapagod. Dahil sa pagdating ng takdang panahon, brothers and sisters, maging matibay tayo. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Huwag po tayong titigil magtrabaho para sa Diyos. Because you know, your labor in the Lord is not in vain. Ano namang panyadang sawa ni Paskong Pasko na, dakal ko rin kailangan na, pero ayun po, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi lang po yung pagsasabi ng kanyang mabuting balita, yung pong pagtulong sa mga, pag meron din lang po tayong magagawa, yung pong ating mga ginagawang pagtulong, paglilingkod, pagtulong. Lahat po, alam niyo po, ang aking ibig sabihin, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Pag yan po ay talagang ipinaglingkod natin, para sa Diyos, hindi po para may taas ang ating sarili. Amen. Kasi alam niyo po yung sinasabi, di ba yung sinabi ng kaliwa, huwag mo nang ipamalita kay kanan. Alam mo yung, deta, nung ikula mo sinoban, kung hindi ko lang sila tinulungan, wala man silang pamasko ngayon. Kung hindi lang sa akin, ito po yun, para sa Panginoon. Your labor in the Lord is not in vain. Praise the Lord. So, ito po yung the joy of telling about Jesus. Pag tayo po talaga ay talagang galak na tinanggap natin ang ating Panginoon, yung pong mga bagong talagang ligtas, nakikita po natin ang kanilang init, ang kanilang kasigasigan para ipamalita ang salita ng Diyos. Ganun po, hindi titigil ang kagalakan yan pag tayo po patuloy na pinupuspos ng Santo Espiritu. This is the joy of telling about Jesus, to be a true chosen disciple of Christ. True chosen disciple of Christ. Yung pong ikalawa, empowered, a believer of Christ. A living testimony of God's goodness. Yun lang po, a living testimony. Pag nakita po ng mga tao yan, na talaga, yung pong ating testimony ay talagang hindi nagbabago, yung pong ating testimony ay hindi sumusuko, pag nakita po ng mga tao yan, talaga pong magiging powerful po yung ating pagbabahagi ng kanyang salita. And tayo po ay magiging loyal servant, faithful servant. Ito po yung ating panghawakan, loyal servant. Ang sabi po ng ating pinag-aralan kanina, well done, thou good and faithful servant. Pumasok ka sa karya ng Panginoon. Ito po yung ating pinakikintay, hindi po yung lahat na nagsasabing, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Lord, 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 ay makakapasok sa kalangitan. Pag tayo po'y gumawa ng may katapatan, tayo po'y hindi sumuko, sasabihin po ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. Yung pong inawit natin kanina, sobrang ganda po. Kasi nga, yung first stanza nga, yung first verse ng ating inawit kanina, we are, ito po, living testimony. We are a living proof of what the mercy of God can do. Ano ba tayo? Saan ba tayo dati? Kung hindi lang sa kagandahang loob ng Diyos, grace and mercy of God, yun po yung naging dahilan. Next line. I'm living. If you knew me then, and you'd believe me now, you turned my whole life upside down. Kayo po, nararamdaman niyo ba na talagang
ang Panginoon talagang because of Christ Jesus, our life was turned upside down na dating masama, na dating ganito yung ugali, ay binago ng Diyos. Took the old and made it new, binago ng Diyos. Ito po yung ating sinasabi, pinag-aaral. Took the old and made a mercy. Not just what the mercy of God can do. Wala na pong ibang tao. Hindi po ang kayamanan. Alam po natin lahat yan. Hindi ang mabuting gawa. Hindi ang relihiyon. The mercy of God lamang po ang pwedeng magbago ng ating mga buhay. At ang mga binagong yan, 2 Corinthians, last verse na po ito, 2 Corinthians po. And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us His task of reconciling people to Him. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them, no longer counting our sins against them. Ito po yung salita ng Diyos against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. So, ito po yun. Chosen to be ambassador of Christ, isa po yun sa ating pinag-aralan sa mga nakaraan. We are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. God is making His appeal through us. Ito po yung appeal ng Diyos sa atin. Remember, nung isuko po natin ang ating mga buhay sa Panginoon, sa Luke 15:10, remember that verse. Remember how many angels, ilang angels kaya ang naggagalak? Gaya po ng mga shepherds, they heard the angels singing. Remember how many angels rejoices when you gave your life to Jesus? Kung gaano kadaming mga angels ang nagsasaya, thousands and thousands of angels ang nagsasaya nang ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Now the question is, magpapatuloy ba tayo? If we are already telling Jesus, with joy, tayo ba'y magpapatuloy? Or if not, will you give yourself again this morning to tell others about the joy of Jesus' salvation into our lives? If you want to do that, come on, sing with me, stand on your feet. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It's His goodness and mercy, and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy, and the power of the blood. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It's His goodness and mercy, and the power of His blood.
close. Kung sakali, nararamdaman mo ngayon talagang this is the time na hindi mo pa naisuko ang iyong buhay ang iyong buhay kay Kristo Jesus. Hindi mo pa tinanggap si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And this time, yung pong aking mga anak online, if you want to accept Christ Jesus today, this is the day na bibigay ng Diyos ang kagalakan sa iyong puso. And if ever, first time, second time, or several times mo nang narinig ang ganitong pangangaral, and yet, meron ka pang pagdududa na hindi mo pa naisusuko ang iyong buhay kay Kristo Jesus. Ngayong umaga, ang Panginoong Diyos ay nananawagan. If you want to surrender your life, accept Jesus Christ, accept Him in your life as Savior. Sumunod kayo sa ganitong panalangin. Panginoong Diyos, buong puso, Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig. Pinadala mo si Kristo Jesus para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Tubusin ang aking mga kasalanan. Ngayong umagang ito, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. O Panginoong Kristo Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Salamat po sa bagong buhay na iyong bibigay sa akin mula sa araw na ito. Ikaw na ang masunod, ikaw na maging hari ng aking buhay. Salamat sa iyong mercy, sa iyong pag-ibig, o dakilang Diyos. Ito po ang aking samad dalangin sa